Mula sa mahigpit na kamayan, pangakong hindi sa dila lang. Sensya ka na. Ha? Ito lang nakayanan namin eh. Pag nagpapasensya, ang ganda-ganda nga ng pin-repair nila Kasi Direk Malaya. gusto namin... Direk, thank you dito Kasi tingnan mo, ang ganda-ganda B, si RB, siya yung audio man natin, bro. Gusto namin pati yung mga lamang bahay kasama sa podcast. Oo naman, tol. Kasi syempre, sa buhay ng nature, tol, iba-iba talaga eh. Kasi tayo na dami ma-appreciate, man. Kasi isipin mo, every time na lumalabas ka, pupunta ka sa iba-ibang lugar. Kasi maraming taong komportable. Minsan nagsisettle sila kung ano yung nakasanayan nila. Minsan hindi naman habang buhay, merong mga tao na sa paligid natin eh. Kailangan din natin tumayo sa sariling paa natin eh. Yun yung importante dun eh. Kung titignan mo pa rin yung magandang side rather than kung saan ka nang galing. Yung buhay, hindi mo alam kung hanggang kailan lang eh. May mga taong muntik nang mamatay na iniisip nila na ayaw na nilang magplano. Pero sa totoo lang, kailangan magplano eh. Kailangan mong tignan at kailangan mong ma-excite. Kasi kung hindi ka pupunta dun, Brad, at hindi mo titignan yun, paano mo ma-enjoy yung buhay? Kasi hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo eh. Na-experience mo na rin yung munti ka mamatay? Oo, tol. Kumbaga, laki ng pinagdaanan ko. Pero yung Carl, bago ma-aksidente, nasasabi pa rin tong mga sinasabi mo sa akin ngayon? O iba na yung Carl? Iba na to, Brad. Iba na. Lagi lahat ng trabaho ko nasa labas. Hindi naman ako yung type ng tao na laging nasa bahay. So isipin mo, 3 months akong naging bedridden. Tapos, Kailan ka na-aksidente? November ako na-aksidente. Pero 2024. 2024. Tapos, so ngayon, nung tumayo lang ako, etong Feb lang last year. So, 2025. 2026 na eh. So, pucha, at least, di ba, kaisipin mo yung pinagdaanan lahat. Pero, tignan mo, tayo na. Nakakatayo na ako, nakakalakad na ako, nagagawa ko pa unti-unti yung gusto ko. Ano na-feel mo nun? Alam mo, sa totoo lang, tol, sobrang nakakalungkot yun. Kasi nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na nalulungkot, nag-aalala sa'yo, na tinitignan ka na, oo, financially, pucha, andyan yan eh, kikitain mo yan eh. Pero kung hindi mo kayang ibigay sa kanila yung emotion na kailangan nila at magpapabagsak din ako, tingin mo ba kakayanin nila yon? Mas mahirap yun eh. Tsaka sobra akong na-appreciate ngayon yung mga tao na sa paligid ko. Kasi kung hindi dahil sa kanila, Brad, hindi naman ako magkakalakas ng loob para tumayo ulit eh. Hindi ko nga makuha yung sarili kong charger eh. Hindi ako makalakad, pre. Kasi yung buto ko, bali sa paa. Bali yung femur ko, bali yung pelvic ko. So isipin mo yun, yung time na yun, pinapastable muna nila ako bago ako operahan sa mga nabali sa akin. Kasi first of all, nag-fail yung lungs ko, nag-fail yung kidney ko, nag-fail yung... Alam mo yun? So, ang daming nangyari, pre. So, isipin mo, 3 days akong critical, 9 days ako sa ICU. Pero kwento mo nga, paano ka na-aksidente? Ano to, Brad? Nagmotor ako, mahilig naman kasi talaga ako mag-ride. Tumambay lang kami, kwentuhan. Sabi ko, mauna na ako umuwi. Pero yung kuya ko noong time na yun, ayaw ako palisin. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ngayon, nung bumiyahe ako doon, diyan yan sa may Makati, sa may JP Rizal. Pagliko kong ganun, putya, nag-slide ako. Tapos sabi ng barkada ko sa akin nung nakaraan, nung medyo okay. Mabagal ka nun? Dito, mabilis din ako eh. Pero kasi confident ako. So, bumangking ka, paliko. Confident ako lumiko. Kumbaga sa akin kasi tol, lagi ako dumadaan nun. Kabisado ko yung kalsada. Ang problema lang kasi, nung time na yun, nag-pictorial ako eh. Naglagay ako ng tire block doon para kasi maganda. Siyempre, yun naman. Pero ang mga motor kasi hindi tina-tire block. Pero ang ginawa ko, tinanggal ko naman. Ang problema lang siguro, baka may natira, baka may na ganyan. Kasi pagliko ko, dire-diretso ako eh. As in, tama ako sa gutter, sa poste, tapos sumikat ako ng 5 beses sa ere. Para akong laruan, man. Sinasabi nila, nung naka-experience sila ng near-death experience, parang nag-flashback yung buong buhay nila. Nangyari ba yun sa'yo? Wala, tol. Wala. Hindi ko pa talaga oras, pre. Kasi yung pakiramdam ko rin ng time na yun, wala akong panic at all. Kasi hindi mo rin alam, di ba? Tsaka sobrang swerte ko nun, pre. Kasi yung ambulance dumaan lang naman eh. Yung barkada ko na kwento niya, isa sa mga motorcycle community, mga motorcycle club, may tumawag, pre, ng ambulance agad. Tsaka swerte ako, tol. Kasi kung sa iba akong hospital napunta, malamang putol yung pa ako. Kaya sabi ko nga, kahit na ganun, grateful pa rin ako. Kasi sabi ko, at least, nakagalaw pa rin ako. Hindi ako nabaldado, hindi ako nawala ng kahit ano. Kailangan ko lang magpalakas. So lahat ng gagawin mo doon kalagi, kasi lagi makulay ang buhay, kailangan mong mag-live ng 100% every day. Obviously naman, you live a very colorful life. I mean, you picking yourself up after an accident,
And knowing that you have businesses, you have experience, you failed a lot of times, tas ganyan pa yung perspective mo. Let's talk about your showbiz career. Yeah, nag-start ako 2018 man. Doon ako na-launch. Pero 2018, which is not so long ago. 8 years ago, no? yeah, doon lang ako na-launch. Pero nung nag-start ako mag-workshop, I'm just 16, 17. I was just second year college at time. Mechanical eng pa ako noon. Ang layo ah. Yeah. Mahilig kasi ako like magkumpuni, gumawa. Kaya nga yung pastime ko lagi sa bahay. So which is yun yung na-sacrifice ko. Nag-stop ako ng 4 years. Third year na ako na nag-stop ako. Mechanical eh. Hindi ko natapos. Ngayon, nung nag-pandemic, nag-start ako mag-aral ulit. Nag-enroll ako sa TEMS. Doon naman, ako doon, entrep. Pero graduate na ako, Brad. So which is, sabi ko nga, mahilig ako sa kotse, mahilig ako magkumpuni, mahilig ako ganyan. Pero sa negosyo kasi, lahat ng bagay pwede mo i-relate. Ako rin kasi nung lumalaki ako, hindi ako yung ayoko sa math. Ang hindi ko gets yung mga sinasabi ng tao, ay, ayoko sa math, di ako magaling sa math. Pero ako naman, di rin naman ako magaling sa math, pero open akong matuto. Kaya, Exactly. totoo yan sinasabi mo, na pag ikaw kinlose mo yung sarili mo, wala. Andiyan ka lang. Nag-stop na sa'yo eh. Oo, kumbaga, kasi masyado nilang iniisip kung ano yung andyan sila ngayon. Kailan ba last relationship mo? 2 years ago na, 3 years ago na. Pero mutual yung ano namin. Tsaka wala akong pinagsisihan doon, Brad, kasi sobrang dami ko natutunan. Kumbaga, kung ano ako ngayon, siguro na-inspire ako na gawin kung ano yung meron ako ngayon because of nakilala ko rin yung mga tao na yun. So, sa akin, sobrang happy ko na nakilala ko sila, yung pamilya niya, kung so, sabi ko nga sa sarili ko na So, friends pa rin kayo hanggang ngayon? para kami magpapamilya eh. Ah, okay. Gets mo ba? So sabi ko it's kahit more than friends, it's a family na. Kahit naman, kasi gano'n yung na-feel ko sa kanila eh. I think it's feel the same. Kasi totoo rin sila sa akin eh. And ako, naging totoo lang din ako sa kanila. And I'm always grateful for that. Long term or are you experimental? Gusto mo iba-iba? Hindi, galing na kasi... type are you? Tol, galing na kasi ako sa... Siyempre lahat tayo nag-enjoy and it's normal. But hindi ko naman nagagawa yung nagsasabay pre kasi ayoko nang ganun. If mag-jowa ka na iba or ganyan, wag ka na lang mag-jowa. Kasi sarili mo lang yung sinisira mo eh. Pero nasasabi mo ba yan kasi nasubukan mo na? Hindi tol, kasi yun yung pananaw ko sa buhay. I have my values, I have my core. Mga bata ngayon, mas iba parang gusto nila na free sila. Kasi there's a lot of social media, there's a lot of knowledge, there's a lot of wants in life. Kaya nga ngayon yung mga kabataan, kung titignan mo, mas gusto nila na nag-explore sila. Kasi dati yung mga panahon naman ng mga tatay natin, pag-graduate, nag-aanak na. And which is reasonable naman yun kasi yung economy natin that time, yung pera natin that time, yung value Mas nun, malaking value. kayang bumuhay eh. Pero ngayon kasi, kahit na sabihin mo yung work ethics before is work hard, tas yung mga Gen Z sinasabi na work smart. Kasi kahit yung mga Gen Z masisipag yan eh. And the problem is, ang daming unemployed ngayon sa Philippines. And yung pera natin ngayon, yung sahod natin, ang tagal na bago na tumaas. So isipin mo yung inflation. Tapos kinokontrol tayo ng government, kinokontrol tayo ng mismong mga billionaires. Kung titignan mo kasi, alam mo yun, hinahawakan nila yun, pre, kung paano nila ikakalat yun, kaya naman sila kumikita ng ganun. So ngayon, yung experience natin sa Filipino, hindi natin nagagawa yung mga gusto natin kasi yung living natin, kailangan natin mag-survive. Paano kinokontrol? Parang yung sahod, hindi... Hindi tol, kasi syempre pag yung sahod mo mababa, yung living mo ganito lang eh. Hindi mo na-enjoy yung life eh. So andyan ka lang eh. Pero bakit sila kumikita ng ganun? Eh, ang dami naman nawawalang pera sa atin. Mas maging okay yung buhay ng mga Pilipino. Ang daming pwedeng gawin dito na i-develop. Kaya sabi ko nga, kung bigyan lang ng mga sahod na maayos yung mga tao, alagaan lang yung mga Pilipino, ang laking bagay yung ikakagrow nito kasi ang daming magsistay dito. Kasi inflation na nga, ninanakaw pa yung pera natin, tapos pinapahirapan pa tayo ng government. Yung history talaga, kung saan nagmula ang Pilipino, kung questionin, ano ba talaga tayo? Sinakop tayo ng Hapon, Tsaka tol, kung Espanya, tsaka tol, Amerikano. tsaka kung titignan mo kasi, yung mga Muslim, sila yung nanindigan. Sila naman yung nagpasakop ng time na yun eh. At saka mga Igorot, Tol, yun. mga taga Mountain Province. Oo. Tsaka kung titignan mo rin, ang galing din ng mga Spaniards, tol, kung paano nila tayo minanipulize. Kasi kung titignan mo, gumawa sila ng isang kahon, na andun yung school, andun yung church, andun yung open field, andun yung mga mall. Yun yung way kung paano tayo na-control. Kasi binigyan tayo ng something na kailangan paniwalaan. And yun yung hindi ko minsan maintindihan. I mean, baka Diyos ako. Pero kasi kung titignan mo,
Spaniard, sinakop tayo. Daming ni-rape sa atin. Yung ba talaga yung religion ng mga Pilipino? Gets mo ba? Religion? Oo. Yung Catholicism. Yes, pero sabi ko, syempre, Catholic ako, tol. Sisimba ako sa Catholic. Respeto sa lahat. So sa tingin mo, mas maganda ang Pilipinas kung hindi tayo sinakop ng Espanya? Hindi, tol. Maganda naman talaga Pilipinas. Kasi kung titignan mo, bakit andito yung malalaking pearls? Bakit andito yung mga malalaking crocodile? Hindi, ibig ko sabihin yung buhay ng Pilipino ngayon. Sa totoo, tol, hindi ko kaya sagutin yung tanong mo kasi we never know what will happen eh. But the thing is kasi andito tayo eh. So, sa akin, mas tinitignan ko na lang yung pwede natin gawin na mas mabuti kung nasan tayo ngayon. Ano pa yung nangyari sa bansa natin or ganyan? Kapwa Pilipino lang naman yung magtutulungan. Kaya nga mas gusto ko na sana mas maniwala tayo sa isa't isa. Kasi bihira lang din yung mga taong ganun, tol. Kaya ang sarap lang maging totoo. Ang sarap lang na kung ano yung meron dyan, andyan tayo. Kung ano yung kaya natin ibigay, tulong natin. Nang wala man hiningin kapalit. Kasi equal lang naman lahat eh. Ayaw, may pera ka, pero di ba, respect is everything. And that's all it matters to me. Tingin mo, may pag-asa ba ang Pilipinas para magbago? Oo naman, tol. Mayroon. Kasi tol, ang daming naniniwala. Tandaan mo yan. Pati ako naniniwala ako eh. Kahit ano man mangyari, kahit sabi rin ko, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Pero kailangan natin maniwala. Sa tingin mo ba, kaagad-agad ito mangyayari? Di madali lahat, tol. Tsaka proseso ang lahat. Iniisip mo bukas, isang linggo, ganyan na yan. Hindi. It will take time. Give me a number sa tingin mo, gaano katagal? Kasi tas ako magbibigay ako sa'yo. Depende, tol eh. Kasi naniniwala ako kung magpe-presidente, kailangan natin na someone na magkocontrol eh. Na mas iisipin niya yung bansa kaysa sa mga kapwa Pilipino. Pero binibigay pa rin sa kapwa Pilipino yung mga sahod or yung tamang bayad sa mga tao para mamuhay at ma-enjoy nila. Ako, sa tingin ko, magbabago ang Pilipinas sa loob ng 100 years. Tagal naman nun. Ganun kalalim ang problema natin sa Pinas, sa lalim ng korupsyon. Yun lang naman yung opinion ko. Natin 20 years, natin 30, siguro in 100 years. Sana buhay pa tayo para makita natin yun. Pero grabe kasi yung korupsyon eh, bro eh. Alam na, we are very aware about the DPWH. Alam natin yung flood control scandal, yung nakawan dyan. Pero hindi lang natatapos dyan. Maraming branches ng government na alam natin tayo lahat na may korupsyon. At saka mahirap kasi gumalaw, tol. Kasi, syempre, may namumuno eh. Hindi, pero the thing is kasi, yung corruption rin, nakatatak na sa kultura natin eh. Yung padrino system. Yung iba nga, pasalamat nga na ganito yung sistema ng Pilipinas dahil sa konting padulas na nakukuha nila. Sa tingin, pwede mo ba sabihin na mali yun? Eh, samantala, Mali ganun kumikita ang Pinoy. Hindi, mali talaga yun. Kasi yun nga yung mahirap eh. Masyado tayong selfish, tol. Iniisip lang natin kung ano yung kabubuti ng isa. Kaya nga minsan yung iba napapagod na lang eh. Kasi iniisip nila na wala, ito na naman, ito Pero na naman. ang problema rin kasi... Pero hindi tayo pwede mapagod, Brad. Butya. Pero ibalik natin dun sa inflation, di ba? Pag hindi sila gumawa ng under the table na schemes, hindi sila kikita. Hindi Kung naman aasa lang nila sila sa kailangan kumita eh. Hindi, kung aasa lang sila sa pasweldo ng gobyerno. Ang kailangan nila, ibigay ng gobyerno yung nararapat eh. Para hindi nila gawin yun. Kasi kung sumasahod ka ng maayos at binubuhay mo yung pamilya mo ng maayos, hindi ka naman gagawa ng mali eh. Kasi yun nga eh, di ba may kasabihan nga na may mga bagay kang gustong ipagawa. Pag maliit yung sahod mo, yung work of ethics nila, mababa rin. Pero mas okay pa nga minsan na pagka nanghihingi ka ng favor sa isang tao kasi mas maganda pa yung outcome nun eh. Kasi may pinagsamahan kayo eh. Nang walang kapalit. Yes, pero pag tataasan mo yung value kung ano yung kinikita ng mga tao, mas gaganahan niya magtrabaho. Mas may enjoy nila yung buhay. And I think mas maganda dun tayo mag-focus tas tsaka natin i-improve yung Pilipinas. Kasi at least sa ganun, pantay-pantay lahat na kahit na ang hirap, kahit na may ginagawang ganito, hindi nahihirapan yung mga kapwa natin Pilipino. Alam mo yung kasabihan na presyong kaibigan? Oo. Ako, naniniwala ako na sobrang corrupt ng ganung pag-iisip. Ako naman, tol, naniniwala ako na mas binavalue ko yung ethics and professionalism ng isang tao. So, kahit na sabihin mong tumatawad ka or ganyan, parang... Hindi, okay lang manawad. Parang ganun lang din naman yung sinabi mo eh. Hindi, yung Tumawad presyong ka lang eh. kaibigan kasi, kunwari, ang presyo mo, sabihin natin 100. Presyong kaibigan na lang, 10 piso na lang. Sobrang na, di ba? Tropa kayo eh. Hindi. So, minsan hindi mo na siya kailangan sabihin gusto ko, yung presyo mo, ibabayaran ko. Hindi. Kaibigan nga kita. Yan. oo. That's your art. That's your work. And I respect that. And kaya ako siya binibili kasi nakikita ko yun na pinaghirapan mo siya. And if hindi yun nakikita ng iba,
Bahala kayo dyan, wala Hindi, kayong mga... kumbaga gusto ko lang ihalin tulad yung pagpinta ko ng korupsyon, kung gaano kalala yung korupsyon dito, na nakasanayan na natin. Kailangan talaga ng pagbabago, tol. Kahit na sabihin mong ganun yung nangyayari na paulit-ulit, kailangan natin maniwala. Kung hindi tayo dadagdag sa mga naniniwala, yung mga naniniwala, maubos yan eh. Pero kung isa tayo sa mga taong tatayo, may mga karamay tayo eh. So kung mas marami tayo, mas united tayo. So mas marami tayong magagawa. Hindi naman lahat kailangan violence eh. Mahirap talaga. Kaya yung violence. maraming question sa mundo na kung pag ginawa ba yun, tama ba yun? Or ganyan. Kasi syempre makatao rin naman tayo eh. May mga bagay na kung ano yung value natin, ano yung core natin, at kanya-kanya tayo dun eh. Pero meron pa rin naman isang bagay na lahat tayo magkakaintindihan. And which is yun yung kailangan ng malaman ng Pilipino, na kung ano yung paniniwala na yun na meron tayo. Kung ano man yung nangyayari, sana maintindihan nila na yung pagmamahal lang natin sa bansa para mahalin natin yung kapwa natin Pilipino. Love is everything, man. Pag mahal mo yung tao, wala kang inggit eh. Naniniwala ka ba sa Love, Joy, Hope? Lie, Job! Love, Joy, Hope! Oo naman, tol. Pero tayo na natatawa ka dun. Sa tingin mo, in 10 years, how do you see yourself? Siguro wag na lang ako, Brad. Kasi, Di, ikaw yung guest ko eh. Hindi pwedeng hindi ikaw. di tol, marami kasi ako gustong tulungan eh. So, yun yung nakikita ko sa sarili ko, tol. Andun ako sa point na nakikita ko yung mga tao masasaya. Sa ganun aspeto, doon ko nakalala yung sarili ko kung ano yung gusto ko. Kaya may ginagawa ko mga bagay. Alam mo kung ano. Isasuggest sana ako eh. Ano yun? Try mo maging Jollibee mascot para makakita ka ng masasayang bata. Well, andun naman na tayo. Pero, syempre, kids party yan, Brad. Kahit naman anong gawin mo sa mga bata. Kasi sa Jollibee, Tsaka bida ang saya, pre. bida ang saya. Uy, galing akong commercial yan dati, pre. Kwentong Jollibee Oo, yan, pre. napanood ko nga. Hindi, pero ikaw, like, if I was a fan, if I was your fan, I want to know what goes on into your mind. So, when I ask you, how do you see yourself in 2 years, in 5 years? How do you really see yourself? Lahat tayo gusto natin makita yung mga mahal natin sa buhay. Masaya. Pero ikaw mismo. Basta tol, may isa akong kumpanya na kung saan, So, more on business. Business to, talaga. tol. Business. so technically, andun ako. Pero How about show business? if there's an opportunity, there's things to do. So, show Yes. business is really on the sideline. It's not saying it's on the side. Kasi yun yung part ko eh. Kumbaga doon ako nagsimula eh. Kumbaga sa lahat naman na nangyayari sa akin, kaya ako naintindihan yung ibang mga bagay because of my exposure din sa mga maraming tao at nakilala ko because of showbiz. Ayoko siyang alisin kasi ang dami mong pwedeng malaman, ang dami mong pwedeng gawin. Kung may trabaho dyan at kaya kong gawin, gagawin ko yun. Hindi lang yung para sa side lang, pero kung andyan siya at kaya ko siyang gawin, kasi naniniwala ko talaga kung gusto mo gagawin mo eh. Wala akong pakialam kung sa oras o hindi eh. Excited ako kasi kung meron, kung wala, ano gagawin ko. Pero gagawin ko yung best ko. How about family? Oo naman, tol. Siyempre nakikita ko sarili ko magkaanak. 10. Hindi naman, gago. Siguro kasi tol, sa pamilya ko 5 kami. So, yun yung ideal mo. Hindi naman sa ideal, pero kasi masaya na maraming kapatid. Na kahit na ano man mangyari, andiyan kayo sa isa't isa. Para kayong barkada. Mas magulo, mas makulit, Oo. mas yung mga tao kang mga tutulong at gagabay sa'yo. Ako, I have no idea kasi dalawa lang kami magkapatid eh. No, to, pero masaya na rin. At Pero least may marami kasama kaming ka. pinsan. Pero ang point doon, di ba, parang nakakapag-usap kayo ng mga bagay na hindi mo naman napapag-usapan sa iba. Alam mo, yun yung natuwa ko ngayon. Kasi naging open masyado yung pamilya ko sa mga bagay na hindi namin pinag-uusapan dati. Kaya, I feel so close to them. And siguro, hindi ko na sabihin na masaya ako na na-aksidente. Kasi sino ba mang nagiging masaya na aksidente? Pero masaya ako kung nasan ako ngayon. Alam ko na ginagawa ko pa rin yung best ko. Kahit na ano mangyari, hindi pa rin ako titigil. Kung yung aksidente na yan ang magbibigay sa'yo ng pinakamalaking blessing sa buhay mo, masasabi mo pa rin ba na hindi ka na naging masaya sa aksidente na yan? Dito, normal naman yung face na maging malungkot eh. Kaya nga sabi sa atin di ba, hindi naman sa atin ibibigay yung... Ibig ko sabihin, kaya mo bang magpasalamat na na-aksidente ka? Ang hirap ng tanong mo, pre. Kasi ang nakikita ko ngayon, since sinasabi mo yung dating Carl happy-go-lucky, sarili lang iniisip. Hindi naman sarili to. Iniisip ko pa rin yung iba, pero kumbaga, mas... Hindi, pero ngayon kasi mas parang, mas in touch ka na sa sarili mo eh. Mas in touch ka na sa purpose mo. Pero nakikita ko yun, dahil natenga ka, na-aksidente ka, nag-iba yung
pananaw mo Siguro sa tol, buhay? hindi Kasi- sa sagot ko na grateful ako. Pero siguro tol, kumbaga, tinake ko siya in a way na kailangan ko siyang i-appreciate. At hanapin yung side na maganda sa kanya. Para dun sa mga taong nakita ko at gusto ko mapasaya. Naniniwala ko tol, hindi yan binigay sa'yo dahil trip lang. Hindi rin to nangyari sa akin dahil ganyan lang. May reason talaga tol kung bakit ako andito ngayon. You never know, kailan talaga buhay. Kaya nga, I'm living 100% of my life. Kape pa. Cheers sa kape. In business, ano bang pangarap mo? Ayaw ko muna sabihin, tol. Sa process kasi ako nang ginagawa ko siya ngayon. Anong ibig sabihin ng t-shirt mo? Wala, tol. Brand kasi to Essentials. Fear of God. So, hindi ko alam, pre. Basta ako, maganda siya eh. Lahat ng damit ko, hindi ako bibili sa mall. Bibili ako sa mga thrift shop. Gusto ko kasi yung mga damit na wag sinuot ko siya, ako lang yung meron. May mga ganun akong damit na, yes, ginagamit ko siya. Kasi sa akin, naniniwala ako lahat ng gamit, kailangan mo lang gamitin eh. Bumibili ako ng mga pantalon sa mall, pero pantalon lang. Ang ganda ng details ng makaluma, Brad. So, mas nai-enjoy ko siya eh. Hindi mo gusto yung fashion ngayon? Hindi tol, maganda fashion niya yun. Kasi actually, bumabalik nga sa makaluma eh. Ang daming mga damit na mga hidden dyan na pwede mong magamit na hindi nakikita ng iba. Di ba? Parang something na very different na hindi mo mahanap sa iba eh. So ano masasabi mo sa usong fashion ngayon like Balenciaga, Louis Vuitton, next generation? Yeah, kasi yung mga Are you into those Hindi tol. No. Hindi ako mahilig sa ganun, pero mahilig ako sa relo. Yun naman yung... Sa relo? Sa relo naman ako pumasok, pero... Oo nga pala, no? Nag-ngolekta ka ng relo. Pero sakto lang tol, hindi naman syempre... Of course, oo. Kumbaga enjoy ko lang siya kasi para sa akin, iba pa rin... Lang, parang hindi ako mahilig sa brand. Kaya Converse nga lang sapatos ko, masaya na ako, brad eh. But yes, it's still fashion. It depends naman kung ano yung gusto mong i-project. I still style myself. Meron na akong gusto at ayaw. Ganoon naman lahat. Ikaw ba, kung may pera ka, bibili ka ba ng 20,000 worth of a t-shirt? Hindi tol. Hindi. Kasi sa damit na yun, ang dami ko na mabibili ng ibang damit. Tapos sa mga pera na meron ako, pwede ko naman ilagay pa sa iba para makatulong. Masyado kang makasarili kung ganun. Kasi pinoproject mo lang sa sarili mo kung paano ka tignan ng tao. Mahirap doon, hindi mo tinitignan yung ibang tao. I mean, hindi ko naman sasabi lahat ng bumibili ng ganun ah. Eh, paano pag rinegaluhan ka? Ano gagawin ko? Regalo yan eh. Benta mo. Hindi ako ganun, tol. Kanya-kanya naman yan eh. Nahilig ka ba sa mga branded na damit? Hindi, may friend ako na sinasabi sa akin na yun yung dapat yung goal ko. Nung nakakasama ko naman si Direk tungkol sa fashion, sabi niya, doon ko nalaman na flex culture pala ang tawag doon. Tsaka tol, hindi siya goal eh. Kasi, yun nga, exactly, flex. Pero kasi, yun lang naman yung way of showing sa mga tao para ganun katignan eh. Pero ang importante kasi dyan kung sino ka talaga. Hindi, well, sa friend ko naman, in fairness to him, it wasn't really about him. It was more of, he would attract more prospects para sa business niya, kaya siya nagsusuot ng gano'n. In fairness to him, yun lang naman yung gusto niyang At saka wag mo na antayin yun, pre. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi, naniniwala naman ako sa Kailangan sarili. yun. Pero, Talaga kasi yan. naalala ko nanay ko nung bata ko, lagi sinasabi sa akin, pagpaalis ako, lagi niya sasabihin, lagi mong galingan. Tapos lagi kong naalala yun. Oo, lagi ko naalala yun. So, kaya ginagalingan ko. Iba talaga buhay, Brad. Ang daming pasikot-sikot para ka nasa maze. Pero nasa sayo kung anong maze But yung it's dadaanan mo. amazing. Oo, tol. Balik tayo sa showbiz. What's your dream role? So, drama, tol. Tsaka action. Pero sabi ko parang, ang sarap lang ikwento yung buhay ko. Hindi naman sa, ano ba naman yung buhay ko. Pero parang minsan, parang feeling ko lang kasi tol, mas malalim ako ngayon eh. Mas may express ako sa mga tao. And hindi ko dahil sinabing drama, kailangan iyakan. Pero gusto ko lang yung malalim na pelikula na may tama sa mga mamamayan. Sino bang artista na hindi mo makakalimutan? Wala, tol. Locally. Na tingin mo na tumama sa tao, yung may tama sa tao. Actually, tol. Lolo Pascual? Pucha naman, no? Pero siguro tol sa ibang bansa, sabihin na natin sila Johnny Depp, mga ganyan, pre. Robert, De Niro? yes sir. Tsaka Al Pacino, pre. Okay. Ano lang talaga eh, nakikita mo yung mga evolution kung ano yung nangyayari. Ganun na yung ways nila dahil nag-adapt tayo sa current situation na nangyari sa atin. Sa tingin mo, may pag-asa pa ba ang sinehan? Oo, tol. Kumbaga, nasanay lang kasi yung mga tao na nasa bahay eh.
Pero nakalimutan kasi natin yung lumabas, pre. Kasi isipin mo, yung batang 90s, ano ba ginagawa natin? Nagtatago-taguan, bamsak, nagpapatintero, alam mo yun, Wala na nagpupogs, yun yun eh. putya, mga laro, holen. Wala na yun kasi una sa lahat, delikado Hindi, rin pero sa Maynila. yun ay nakakatakot, tol. Kasi yung the way of like, yung communication ng mga kabataan ngayon, medyo limited eh. Kasi hindi sila na-expose sa mga taong ganun. Hindi sila nasanay na nasa labas sila na marami silang kausap. Pandemic, lahat naman online, hindi kayo nakikita-kita. Pero iba pa rin yung feeling pagka nasa classroom ka eh, yung mga simpleng lokohan, mas experience ka na humarap sa mga tao eh. And the thing is, kung ngayon, harap yung mga bata sa mga tao, hindi naman lahat, pero I don't know if paano nila iti-take kasi naging challenge yung nangyari sa atin dito sa mundo eh. So, hindi lang naman tayo yung tinamaan eh. So, ang daming pagbabago. Kaya yung computer shop namatay kasi lahat ng mga tao bumili ng sariling computer dahil lahat ng tao kailangan magtrabaho sa bahay. So, lahat, di ba? Parang nakikita mo yung changes in life. Makikita mo yung kung paano nag-evolve at paano nag-iiba yung perspective ng mga tao based kung saan natin sila na ilalagay. So, paano nagkaroon ng pag-asa ang sinihan kung yung sa sinasabi mo, lahat nag-evolve? Hindi, yes. Pero kasi sa sinahan naman, kailangan mo manood eh. But the thing is, yung experience kasi pag nasa sinahan ka, iba eh. Pero ang problema kasi ngayon, napakamahal ng ticket sa sinihan. Yung isang ordinaryong trabahante na, alam mo yun, sabihin natin, nagta-tricycle lang. Hindi, kaya nga siguro feeling ko, tol, kaya naman nagiging ganyan. Kasi kung bibigyan mo nga ng magandang buhay ang mga Pilipino, may enjoy nila ang buhay. Ang hirap ng sahod natin para mamuhay ngayon sa inflation eh. Kaya naman ganito yung nangyayari sa atin eh. Kasi masyado tayong limited sa mga actions natin to explore because of what happening to our country. Hindi ka naman pwedeng nasa loop ka lang na ganun eh. So, kailangan nilang sumubok. Dadating din yung point na magiging successful ka, basta wag ka lang tumigil sa isang bagay na alam mong gusto mo at naniniwala ka. That's life. Pero kailangan mo mamuhay. Wala namang madali sa buhay. Oo, man. Lahat naman tayo, hindi naman pinangarap kung saan tayo ngayon eh. Kung hindi mo kayang mangarap at maniwala na kailangan mo yung ma-achieve, yun yung mahirap sa'yo. Problema mo yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, respeto, yun yung pinakamahalaga. Kahit sino kaharap mo, kahit anong tao yan, kahit sino yan, kahit naglilinis mo yan dyan. Alam mo yun, parang ang sarap lang kumausap na walang ego, nakikinig ka lang kasi makatao ka. Nagpa-vaccine ka ba? Oh, tol. Ako hindi eh. Wala, tol. Trabaho. Kailangan mo trabaho. Hindi, pero anong opinion mo tungkol sa COVID vaccines? Ikaw, sinasabi mo ngayon na, kinailangan mo. Pero anong Hindi, sa opinion mo totoo lang, tol, entirely? kasi para lang siyang lagnat, Brad. Parang ganun lang naman, mas malala lang. Ako, kinailangan ko lang yung card. Yung vaccine card. Pero di ba, kasi kailangan eh. Pero hindi naman ako nagpa-vaccine. Ba't ako maglalagay ng isang foreign na formula na hindi naman napatunayan na epektibo? Rush lahat eh. And sino nagbayad ng vaccines natin? Gobyerno. Diba? At saka laki pera nun, tol. Sino nagbabayad ng Isipin gobyerno? mo yung Tayo. mga negosyo ng mga tao yun. Face malaking mask, pera. face shield, lahat, printing ng mga cards, tapos mga function area. Ngayon nga, ang dami nagsisilabasan. Mga after effects ng vaccine. Mga tao nagpabakuna. Mga nagpa-booster pa. Nag-booster din ako, tol. Nag-booster ka rin. Ako. Moderna pa ata yung tinurok sa akin. Lahat ng kaibigan ko nun, tinitingnan ako na as the odd one na, ba't ayaw mong pa bakuna? Parang, ayoko eh. Para sa kanila, ako yung weird. Para sa akin, kayo yung weird. Hindi, pero, well, sabi ko, kanya-kanyang paniniwala yan, tol. Kung ngayon yung paniniwala mo, hindi mo kailangan ipaglaban yan eh. Kasi yung may mga taong... Hindi ko pinaglalaban. Hindi, tsaka may mga kaintin- Sila pinaglalaban nila na dapat ako magpabakuna. Parang, Well, choice, yun nga, may choice tayo sa life. So, it's up to you mas madali lang pag-usapan ngayon kasi na hindi na siya ganun ka-sensitive katulad noon. Tsaka tignan mo naman ngayon, parang wala naman ang COVID. Magka-COVID ka man lang, magkasakit ka, lagnat na lang. Parang, Pero pagdating sa usaping natural medicine, sobrang sensitive kayo. kaya nga may gamot eh. For prevention. Di ba? Kasi lahat naman cure lang eh. Lahat unti-unti para mawala eh. So, di ba? Meron bang gamot na diretso na Pero- pag ininom mo, wala na? Pero anong opinion mo sa COVID? Hindi ko alam eh. Entirely. Legit yung COVID? Well, nangyari siya. So, sa akin, ang daming naapektuhan, pati mga negosyo. So, ang daming mga taong ramdam talaga. Which is, well, nangyari yun eh. Kumbaga... Pero ang sinasabi mo kanina, para lang siyang sipon na malala. Parang lang siyang lagnat na malala. Yun naman talaga, pre. Pero iba lang kasi nagkakatubig yung baga, nagkakaganyan. Tulad sa vape, di ba? Nagkaka-popcorn ka sa lungs.
which is hindi naman talaga nila alam yun dati. Kasi nag-evolve yung mga meron, tapos may mga bagong sakit na lumalabas dahil dun sa mga bagong mga nangyayari. Anong take mo naman sa legalization of marijuana dito sa Pilipinas? Against ako, tol. Against ka? Pero for medication, yes. Number one, we don't have discipline. Isipin mo yung mga maghahatid sa mga anak mo sa mga school. Ayoko nang ganun, Brad. Yung mga bagay na ganun kasi, tol, yun yung mga ayoko mangyari. Dahil disiplina, walang disiplina nga yung mga Pilipino, tol. Kasi nga, simpleng law nga lang, mga batas, di natin masunod eh. Di ba? Naintindihan mo ba yun? Parang ibigay mo pa sa kanila yung legalization na para maging free. Paano na? Isipin mo yung mga taong mga katrabaho mo or yung nakadepend yung buhay ng anak mo, doktor, or nag-a-opera sa'yo, isipin mo sabog. Okay ba sa'yo yun? Gets mo ba ako? Ayoko nang ganun, man. Minsan gumagaling ang mga tao pag sabog. Hindi, wala. Yes, creativity, yes. Pero ang akin lang naman kasi, tol, work is work. You need to be professional. Yes, medication, go. May benefit talaga eh. Pero in terms of legalization para sa mga second use, man, feeling ko it's not the How right about it's not the right regulation? time. It's How not about the right time. regulation? It depends, man. Kaya nga sa health pa lang ako eh. Kasi wala pa tayo dun eh. Anong branches of medicinal purpose ang gusto mong mangyari? Hindi lahat naman yan. Kasi di ba yung iba Basta may epilepsy. may reseta? May epilepsy. Pero pag nagsismoke, nare-relax sila. So may mga ganun na part eh. So medication talaga. Lahat ng ikabubuti How about sa patient. patients with psychological problems? Hindi. Kasi secondary use na yun eh. Kasi psychological is your brain. Kasi sa pag nakikipag-usap ka sa mga psych naman, there's way on doing things, not just depending on something. Kasi dinidepend natin yung isang bagay sa isang ginagawa natin. Kaya every time na nafe-feel natin to, yun yung ginagawa natin para makuha yun. And which is sometimes we just need to find something to depend on na hindi ka nagdidepend sa mga ganun. Kasi kaya naman natin maging totoo sa sarili. Kaya naman natin na hindi nagdidepende sa mga bagay kung ano yung andyan sa harap natin eh. Na hindi tayo kailangan ng ibang item para maging okay tayo eh. Kailangan mong harapin yung sarili mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi pag hindi mo hinarap yan, hindi mo masasolve yan, naghahanap ka lang ng way para takasan yan. And ayoko ng ganun. Ganun talaga eh. It's always a process. But you just need to believe on yourself. Paano kung maging legal siya? Wala akong magagawa. Protesta ka ba? Wala akong magagawa, tol. Hindi ko kailangan pumrotesta, pre. Kasi bahala na sila. Ang akin, kung ano yung gusto ko, yun yung gagawin ko. Okay. I think busog na tayo doon. Oo, tol. Dami natin na pag-usapan. Brother, thank you. Yo, man. Thank you. very much. Oo, ganda ng pag-usap natin, Oo. man. Kasi it's something na I think people can relate on it. Kasi hindi lang naman ako yung nakaramdam ng mga naramdaman ko. And naniniwala ako na lahat to kakayanin na natin. Basta maniwala lang tayo sa sarili. Which is thank you. Kasi at least... Hindi, at saka ang ganda ng ano mo, ng mindset mo, kung paano ka makabangon sa pinanggalingan mo, paano yung outlook mo sa hinaharap, sa future. So, sa tingin ko, sana mapanood to ng maraming kabataan na alam mo, malungkot sa buhay, nade-depress, na di nila alam yung gagawin nila. Sana makapagbigay pa to ng pag-asa sa mga lost. Saka tol, kahit ano man mangyari, may mga tao pa rin andyan para sa'yo. Kahit na minsan ang hirap. Kaya wag lang kayong mapagod, maniwala. Kasi kahit naman, eto, nag-usap tayo ng ganito, kahit minsan hindi ko kilala, minsan nagpapayo rin naman tayo. May mga bagay kayong gustong pag-usapan, minsan sabihin nyo lang, kung may matutulong man kami, subukan namin yan. Alam niyo na, pag meron kayong pinagdadaanan, message nyo lang si Carl sa Instagram. May message yun si Carl Guido. Gabriel. May art pa sa dulo. Pantay-pantay ang lahat. Ayun, Pintero, next.